we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Rider ng motorsiklo patay matapos masalpok ng truck sa Rosario, Batangas. Tutukan yan sa report ni Lorenzo Ilagan. Nasawi ang 30 anyos na rider na si Harold Estose matapos masalpok ng truck sa Barangay Masaya, Rosario, Batangas. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, papunta sa bayan ng Ibaan ng motorsiklo nang mabangga ito ng truck habang umo-overtake sa isa pang motorsiklo. Nakaladkad pa ng truck ang biktima kaya nagtamo ito ng matinding sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Isinugod sa ospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival. Nasa kustodiya ng Rosario Police Station ang driver ng truck para sa kaukulang disposisyon. Samantala sa bayan ng San Jose, namatay rin ang backrider ng motorsiklo matapos dumula sa kalsada ang sinasakyang motorsiklo sa Barangay Balagtasin First na nasabing bayan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nawala ng kontrol ang driver ng motorsiklo, dahilan upang matumba ang backrider at humampas ang ulo nito sa kalsada. Dead on arrival ang biktima nang dalhin sa ospital. Paalala ng otoridad na maging maingat at siguraduhing maayos ang kondisyon ng sasakyan bago magmaneho. Lorenzo Ilagan, Balitang Southern Tagalog. Mga bayan sa Batangas na nakitaan ng mataas na level ng arsenic sa mga water source, umakyat na sa 10. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, 4 na pumping station at isang co-op water works na mula sa 5 barangay dyan sa bayan ng Agoncillo yung nakitaan nila ng mataas na level ng arsenic. Kaya naman, yung mga residente dyan sa bayan ay doble na ang pag-iingat. Dagsa ang mga residente sa water station na ito sa Barangay Bangin, Agoncillo, Batangas matapos na mabalitaan na may 5 sa 20 barangay sa bayan na nakitaan ng mataas na level ng arsenic sa water supply kasama ang kanilang barangay sa mga apektadong lugar ng nakalalasong kemikal sa tubig. Medyo masama na daw po yung tubig dito sa amin sa Agoncillo. Mabuti na din po kayo nag-iingat para din naman po sa kalusugan namin. Isa sa bumili ng tubig si Jaylene na kumbinsidong tinamaan ng arsenic ang kanyang bunsong anak. Nung isang araw lang po, nung aking pumbuso nagkasakit po ng lagnat trangka, susipon po. Tapos nung kahapon po, suka po siya ng suka. Sa grepo po, nakainom daw po siya ng tubig na grepo. Nasa maayos ng kalagayan ng anak ni Jaylene, hindi na rin niya ito ipinatingin sa doktor. Sa kabila ng suliranin, tumaas naman ang bentahan ng water station na ito. Lumakas po ng konti. Ay marami pong bumibili. Saka yung mga hindi po gumagamit na ngayon. May arsenic daw po ang tubig. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Agoncillo, ang waterworks at pumping station sa mga barangay ng Banyaga, Pansipit, Subic Ibaba, Subic Ilaya at Bilibinwang ang nagpositibo sa arsenic. Pinakamataas na level ang nakita sa barangay Bilibinwang na mayroong 27 parts per billion. Based doon sa result sa actual investigation na kinonduct ng
sanitary inspector. Ngayong may naitala ng kaso ng arsenic sa ilang barangay dito sa bayan ng Agoncillo, ito na yung ika-10 na lugar sa lalawigan ng Batangas na may kaso ng kontaminasyon sa tubig. Nagpaalala naman ang Municipal Health Office sa publiko na iwasan muna ang pag-inom ng tubig na galing sa mga gripo at poso. Posible naman umanong bumili ang LGU ng device na gagamitin para sa proseso ng reverse osmosis. Kailangan po talaga natin pag presence po ang arsenic sa isang tubig natin, kailangan po talaga na mayroon tayong reverse osmosis na tinatawag. Yun po yung para maalis po yung presence ng arsenic po sa tubig. Sa ngayon, namamahagi ang Municipal Health Office ng mga babasahin na nagbibigay kaalaman sa publiko tungkol sa arsenic. Ivy, bukod sa paghikayat ng Agoncillo LGU sa kanilang mga residente na huwag munang iinom ng tubig na mula sa gripo o poso, ay hinihikayat din nila yung nasasakupan na basahin yung mga ipinamamahaging leaflets para daw magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa arsenic o nakalalasong kemikal sa tubig. Ivy? Maraming salamat, Andrew Bernardo. Kaso ng COVID-19 sa Calabarzon, bahagyang tumaas ayon sa DOH. Calabarzon at ilan pang lugar sa Mimaropa mananatili sa Alert Level 1. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Bagamat napansin ng Octa Research Group na tumaas ng nasa 60% ang kaso ng COVID-19 sa National Capital Region, inanunsyo ng Interagency Task Force kahapon na mananatili ang NCR sa pinakamaluwag na COVID-19 restriction o Alert Level 1. Mananatili din sa Alert Level 1 ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Rizal, Batangas at ilang lugar sa Quezon o Calabarzon Region. Ito'y kahit pa napansin ng Regional Epidemiology Unit ng DOH Calabarzon na may pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Upon checking with the data namin, there was a slight increase in the number of cases nitong Monday. Kasi nung last Monday, we have a total of new cases of 36 cases. And as of yesterday naman, we have 27 new cases. Paliwanag ng Resu 4A. Resulta ito ng hawaan sa isang pamilya sa lalawigan ng Rizal. There are some clusters in an area kung saan one family ang nagkasakit, and dahil doon, dahil isang family sila, sa tatlo, 4 na individual, kaya po tumaas bigla yung kaso po natin. Sa 7 tao na nagkasakit, isa dito ang nasa ospital, habang iba ay sumasailalim sa home isolation. Yung isa kasi 4 sila, yung isa 3 sila. And then nakamonitor naman ng LGU natin sa family nila, and they're all in isolation. And lahat naman po ng symptoms nila is they are moderate, and then some of them are asymptomatic. Bagamat napansin ang bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19, ayon kay Roca, walang dapat ikabahala ang publiko. Wala pa naman pong umapasok sa alarm system natin. Ibig sabihin po, although may slight increase, but not a very significant increase, hindi pa naman po siya makaka-apekto para sa ating health system. Ngayong maluwag pa rin na restriksyon ang pinatutupad sa Calabarzon, may payo si Roca sa publiko, lalo na ang sumasakay sa pampublikong transportasyon. Kung tayo na sa loob ng sasakyan, we should observe pa rin po yung proper minimum health protocol po natin sa loob. As of June 15, nasa 151 aktibong kaso ang naitala sa Calabarzon Region, mas mataas sa 137 na kaso as of June 14. Samantala, mananatili din sa Alert Level 1 ang halos lahat ng lalawigan sa Mimaropa Region. Kasama si Buhay Adante Jr., Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Ginulat ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang residente ng bayan ng Katanawan, Quezon ngayong araw matapos aksidenteng mabangga ang poste ng linya ng kuryente sa barangay Matandang Sabang, Silangan. Malaking bahagi ng bayan ang nawala ng kuryente maliban sa ilang barangay gaya ng San Antonio Pala, Madulaw, Ahos, Pakabit, Tagbakan Ibaba, Tagbakan Silangan, Kamandiison, San Jose, San Roque, San Pablo Suha, Magkupa Milagrosa, Anusan, Kawayanin, Ilaya at ilang parte ng poblasyon 7 at 9. Agad namang nagsagawa ng pagsasaayos upang maibalik ang daloy ng kuryente sa mga apektadong residente. Sinusubukang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa Quezelco para sa karagdagang detalye. Power interruption sa mga sakop ng Batelec 2
mababawasan umano sa pagpirma nito ng kasunduan sa isang geothermal power plant. Para sa detalye, makakasama natin live si Lorenzo Ilagan. Lorenzo? Ace, aprobado na ng Energy Regulatory Commission ang kasunduan sa pagitan ng Batelec 2 at ang napili nitong geothermal power plant para mapataas ang supply ng kooperatiba. Ayon sa Batelec 2, hanggang taong 2030 daw ang kontrata nila sa power plant. Nasa pagawaan na raw ang ref ni Nanay Adela na nasira dahil umano sa mga biglaang power interruption sa Lipa City. Isa lamang ang Lipa City sa 17 lugar na sakop ng Batangas 2 Electric Cooperative o Batelec 2. Nakakairita ho kasi kumbaga hindi mo na-expected, wala naman schedule tapos bigla mag-run out. So hindi handa ang mga tao. Bilang tugon sa tumataas na demand sa kuryente, pumirma sa power supply agreement ang kooperatiba sa isang geothermal power plant. So kami naman po dito sa Electric Co-op, since nadadagdagan yung pangangailangan ng ating mga member consumer owners, ay di minamabuti po namin na magkaroon naman po ng supply para may isusupply po sa kanilang kuryente. Dahil madadagdagan ng supply ng kuryente, inaasahang mababawasan ng power interruption sa mga nasasakupang lugar. Posible rin daw na bumaba ang singil sa kuryente. Good news naman ito para sa ilang residente. Sana nga hopefully mangyari talaga yon. Kasi mataas na nga yung binabayaran sa kuryente tapos lagi pang run out. So mas makakabuti yon. Aba, mas maganda po yun dahil bababa po ang bayarin namin. Dahil sa totoo lang po talagang grabe po ang itinataas ng mga bayarin namin ngayon eh. Sana po naman maganda po yung servisyo nila, yung pong biglaan po na pagkawala ng kuryente, sana po mas madali nilang maipaalam sa mga tao. Paglilinaw naman ng Batelec 2, There are instances din po na may mga brownout pa po tayong ma-experience due to other trouble na atin pong na-experience, katulad po ng pag-aksidente doon sa ating mga linya. So yun pong mga hindi iniiwasang bagay na hindi po namin control. Ace, bagamat nasabi ng Batelec 2 na posible raw bumaba ang singil nila sa kuryente, kung magpapatuloy naman daw ang sunod-sunod na oil price hike sa bansa ay maaari itong tumaas. Samantala, Ace, ayon sa Batelec 2, may paparating pa daw na 20 megawatts sa supply. Ito raw ay nire-review pa ng Department of Energy at ng National Electrification Administration bago sila makapag-conduct ng tinatawag nilang competitive selection process. Ace? Maraming salamat, Lorenzo Ilagan. Jackpot prize para sa 655 Lotto umabot na sa 200 million pesos. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Minsan ka na rin bang tumaya sa loto? O kagaya ka ng 65 anyos sa si Tatay Sani na matagal nang tumataya sa loto? Kwento niya, higit 4 na dekada na siyang nagbabaka sakali na tumama rito. Pero hindi pa rin daw siya pinapalad na manalo. Kumbaga sa kaway baliwala na itinataya. Ngayon kung swertihin, mas magaling naman. Salamat sa Diyos. Ngayong araw, naglaan siya ng 100 piso para makataya sa loto. Pero gaano nga ba kalaki ang tsansang mapanalunan ng mailap na jackpot prize para sa 655 Lotto? Magkano nga bang pera na dapat meron ka para makuha ang panalo? Ayon sa isang statistics professor, dahil 55 numero ang pagpipilian, kailangan mo lang namang bumuo ng higit 28 million na kombinasyon bago maging milyonaryo. Katumbas ito ng halos 580 million pesos na ipupuhunan mo bago manalo. So if tataya ka ng isa lang combination or isang ticket, no? That would be 1 over 28,989,675. That's for 655. Dahil wala pa ring nananalo sa 655 Lotto, sa Sabado ang susunod na bola para rito. Sino nga ba ang hihindi kung ang pot money ay tumataginting na higit 200 million pesos? Sabi ng isang cultural anthropology professor, nag-ugat daw ang pagkahumaling ng mga Pinoy sa tinatawag na Game of Luck noon pang panahon ng Kastila. Pati ang pag-aalaga ng numero ay impluwensya rin ng matatandang paniniwala. I-equate natin yan, yung swerteng dala ng tao or ng anong significant date man yon, doon naman sa number na tataya natin. Kasi yung element ng swerte, paniniwala. Swertihan lang daw talaga para maiuwi ang pot money. Di bale na maliit kung tumama naman. May pera naman. Hanggat walang nakakakuha ng jackpot prize, mas lumolobo ang pot money. Sabi ng mga eksperto, hindi nila ipinapayo na iasa ang swerte sa game of chance para makamit ang
ang ginhawa sa buhay. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga lokal na produkto ng Daet Camarines Norte ibinida sa trade fair. Alamin yan sa report ni Dayan Localiano. Ang Pinyasan Festival ay tinaguri ang pinakamatandang festival sa buong lalawigan ng Camarines Norte. Bilang panimula ng selebrasyon, binuksan na rin ang Pinyasan Trade Fair sa pakikipagtulungan ng isang mall sa naturang bayan. Ang Camarines Norte po, mayaman po sa pinya. Meron po tayong unique variety which is Queen Formosa. Ito po yung maliit na pinya pero matamis. At lahat po ito ay ating minamarket sa bayan po ng Daet. We started Pinyasan in 1993, the longest running festival in the province. Aabot sa 19 na mga micro, small and medium enterprise ang nakilahok sa naturang trade fair, kung saan karamihan sa mga ito ay residente ng bayan ng Daet. Before sila mag-undergo ng ganitong klaseng promotion like product development, we make sure na yung meron na silang magandang package and label sa kanilang mga product, combination ng pagpaganda ng produkto and at the same time yung skill. Para matulungan maipromote ang mga locally made products, ito ang kauna-unahang in-person celebration ng Pinyasan Festival mula nang magkaroon ng pandemya. Magtatagal ang trade fair hanggang June 24. Libreng ibinagamit naman ng mall ang kanilang lugar para maging venue sa naturang trade fair. This time around for this Pinyasan Festival, of course, we're working together with the Department of Tourism and then DTI. In partnership actually, matagal na yan since last year. Tuloy-tuloy na partnership po to. We welcome them. Everyone is welcome to do an event activity here. Bagamat dinayo at nakiisa ang maraming Daetenyo sa pagdaraos ng Pinyasan Festival, tiniyak naman na masusunod pa rin ang minimum public health standard. Dayan Localiano, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Timbog sa pinagsanib puwersa ng mga otoridad sa Batangas Province ang tinaguriang most wanted person ng Calabarzon at miyembro rin ng Antonio Camo Gun for Hire Group sa Barangay Banay-Banay, Lipa City, Batangas. Ayon sa Batangas PPO, ang akusado na si Alberto Buenavista, 37 anyos, tubong Candelaria, Quezon at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Imelda, San Juan, Batangas ay naaresto bandang alas 12:50 ng hapon noong June 14. Si Buenavista ay may kasong murder na walang kaukulang piyansa at frustrated murder na may 200,000 pesos na halaga ng piyansa. Naganap ang krimen ng pagpatay taong 2018 sa Barangay Pinagkawitan, Lipa City kung saan ang biktima ay si Ronaldo Mendoza. Base sa report, ang grupong Antonio Camo Gun for Hire Group ay nag-ooperate sa ikalawa at ikatlong distrito ng probinsya ng Batangas. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng otoridad ang akusado. Presyo ng karne ng manok at ilang gulay sa Batangas City New Market tumaas. Nagbabalik live si Lorenzo Ilagan. Lorenzo? Ivy, mapapahigpit na naman ang sinturon ng mga mamimili ngayong tumaas at nagbabadya pang magtaas sa presyo ang ilang pangunahing bilihin. Sabi ng mga nakausap nating mamimili, hindi rin daw nila mararamdaman ang dagdag na aumento sa sahod dahil sa mataas sa presyo ng mga bilihin. Tumaas ang presyo ng ilang gulay sa Batangas City New Market. Ayon sa pamunuan ng pamilihan, sapat naman daw ang supply ng mga bilihin. Pero sa dahil umano'y mataas sa tracking cost, tumaas din ang presyo ng mga ito. Labis pa nga kasi napakaraming supply, kakaunti ang demand. So ang mahirap ay mamimili. Napakatumal ng bilihan. Matumal kasi sobrang mahal ngayon ng ating mga gulay. Mga 1/4 na lang kasi binibili nila, kalahati. Para lang, wag lang, kasi kailangan kasi nila yung ibang sasangkap sa kanilang mga lulutuin. Ramdam ko ang pagtaas ng asukal, ng gatas, ng petrolyo, even ng uling, lahat tumaas talaga.
100 pesos per kilo na ang talong na dati ay 70 to 80 pesos per kilo. Ang ampalaya na dating 90 to 100 pesos per kilo, ngayon ay 150 pesos na. 280 pesos per kilo na ang siling labuyo at 200 pesos per kilo naman sa siling haba. Nasa 140 pesos per kilo na ang Baguio beans na dating 80 to 90 pesos per kilo lang. Kasabay ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, tumaas na din ang mga bilihin gaya ng manok dito sa Batangas City New Market. Kanya-kanyang budget ang ilang mamimili ngayong mataas ang presyo ng mga bilihin. Mas tumumal naman daw ang bentahan ayon sa mga tindero kaya apektado ang kanilang kinikita. Konti na lang po yung kinuha namin, konti na rin lang yung kinikita ng magtitinda. Nakakaraos din naman po kasi maliit lang po yung kinikita. Hindi dapat magluho, kailangan talagang at least gulay lang. Samantala, pinag-aaralan pa ng DTI ang nakaambang na pagtaas sa presyo ng ilang basic and prime commodities. Katulad halimbawa ng mga dalatang sardinas, processed milk, yung mga kape na refill natin, yung mga canned meat and canned beef, katulad ng mga luncheon meat, meatloaf, corned beef, etc. Kasama yung mga condiments. Kung yung nabanggit mo na panibagong request ng pagtataas, the Department of Trade Industry is currently talagang pinag-aaral muna itong mabuti, syempre bago aprubahan. Mataas yung kanilang yung production cost. Yung bago mag-pandemic, mga 43 hanggang 50 pesos. Ngayon, nasa 80 plus na. Ay parang hindi Ang sahod, parang ganun pa rin ang sahod, kulang na kulang pa rin. Kagaya sa akin, may mga anak akong katrabaho pero parang kulang pa rin Payo ng DTI, dapat maging mapanuri ang mga mamimili at agad ding i-report ang mga hindi sumusunod sa nakatakdang SRP. Actually, isa sa responsibility ng consumer, yung tinatawag nating critical awareness or yung mapanuring kamalayan na kung saan sabi nga, hindi tayo dapat basta bumibili kagad. We have to make it sure that we get the best value for our money. Yung binibili natin is talagang sulit, yung binabayad natin sa merkado, diba? Ivy, nananatili namang matatag ang presyo ng isda at karneng baboy pero asahan na raw na magtataas din ang mga ito ng presyo kung sakaling magpapatuloy ang sunod-sunod na oil price hike sa bansa. Samantala, Ivy, ayon sa DTI, hindi raw agad nila aaprubahan ang pagtaas ng SRP ng ilang basic and prime commodities kung wala silang makikitang justifiable reason sa pagtataas nito. Ivy? Maraming salamat, Lorenzo Ilagan. Pumalo na sa 3,694,121 ang kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala ang Department of Health ng 256 na mga bagong kaso. Umabot naman sa 3,630,449 ang kabuang bilang ng mga gumaling. Sa Calabarzon Region, umabot na sa 656,853 ang tinamaan ng virus kung saan 465 ang active cases. Nasa 650,129 naman ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa DOH. Sa Mimaropa Region, umabot na sa 39,398 ang tinamaan ng virus kung saan nasa 21 ang active cases. Nasa 37,625 naman ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa datos ng Department of Health, Mimaropa. St. James the Greater Parish sa Ibaan, Batangas, ganap ng Archdiocesan Shrine. Misa, isinagawa. Narito ang report ni Lorenzo Ilagan. Bilang pagkilala sa natatanging debosyon ng mga mananampalataya, formal nang naging pang-arsidiocesis ng dambana ni Santiago Apostol ang St. James the Greater Parish sa Ibaan, Batangas. Ito na ang ika-11 Archdiocesan Shrine sa lalawigan ng Batangas. Sa isinagawang misa kaninang umaga, dumalo ang Vicar General ng Archdiocesis ng Lipa, mga pari mula sa Oblates of St. Joseph, lokal na pamahalaan, Parish Pastoral Council at mga deboto. Pinangunahan ni Lipa Archbishop Gilbert Garcera ang misa at sa kanyang homilya, binanggit niya ang makapangyarihang pagbabantay sa parokya. Kayo ang isang parokya na ang patio na babantayan, hindi lamang ng tanod, hindi lamang mga pulis, hindi lamang mga PSG o para security group. Araw-araw, napapaligiran kayo ng 76 na mga security guard, mga santo. Inaanyayahan din ng Arsobispo ang mga deboto na ipalaganap ang mga biyayang bunga ng pagiging isang Archdiocesan Shrine. At the shrine, the means of salvation,
are to be made more abundantly available to the faithful by the proclamation of the Word of God, by suitable encouragement of liturgical life, and especially by the celebration of the Eucharist and penance, and by the fostering of approved form of popular devotion. Sa huling parte ng misa, nag-alay din ng tula bilang pagpupugay sa patron. Ika'y aming sandigan sa hilahin at kahirapan. Ang munting takbuhan kahit sa tagumpay. Mahal ako, Santiago, sandigan ng Ibaete. Ikinagagalak naman ng mga deboto ang pagtatalaga sa parokya bilang dambana ni Santiago Apostol. Isa na dito si Tatay Ricky na lumiban muna sa trabaho para dumalo sa misa. Kaya kami po ay nagpapasalamat at naging shrine ng aming pong Santiago. Una dito sa aming simbahan dito, napapagtapos namin dito ang aming mga anak. Kasama si Kel Ravaca, Lorenzo Ilagan, Balitang Southern Tagalog. Underwater monitoring sa mga inilagay na artificial coral reef sa Lobo, Batangas, isinagawa ng BFAR. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sinisid ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 4A ang dagat sakop ng Barangay Lagadlarin at Olo-Olo sa Lobo, Batangas. Ito'y para tingnan ang lagay ng mga artificial coral reefs o ACR na inilagak nila na pamamahaya ng underwater species. Sa assessment ng BFAR, maayos at intact ang forma ng mga artificial coral reef. May tumutubo ng underwater plant sa paligid nito, indikasyon na malinis sa ilalim ng dagat. Sa video, kita ang mga iba't ibang uri ng isda na malayang nakakalangoy sa nagsisilbi nilang tahanan. Ang underwater monitoring ng BFAR ay bahagi ng kanilang programa para tiyaking napapanatili ang ganda ng yamang dagat. Taong 2014 pa sinimula ng BFAR ang programa ng ACR installation sa bayan ng Lobo. Nadagdagan pa ito noong 2016. Sa kabuuan, may 6,000 artificial corals ang nailagay ng BFAR sa ilalim ng dagat sa pakikipagtulungan nila sa lokal na pamahalaan at Municipal Agriculture Office. Target ngayong 2022 na makapaglagay pa ng karagdagang 2,000 coral reef blocks sa iba pang barangay sa pagpapayabong ng marine life sa bayan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Provincial government ipinauubaya sa PAMB ang pagresolba sa suliranin sa kontaminasyon ng ilang water source sa Batangas. Narito ang report ni Andrew Bernardo. Ngayong nakapagtala na rin ng kaso ng arsenic sa 5 barangay sa Agoncillo, Batangas, umakyat na sa 10 ang mga apektadong lugar na may nakalalasong kemikal sa tubig sa lalawigan. Sa pag-iikot ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa mga apektadong lugar noong mga nakaraang linggo, pare-pareho ang solusyon ng mga lokal na pamahalaan. Ilan dito ang rekomendasyong iwasan muna ang pag-inom ng tubig na mula sa gripo at poso, habang ang PDRRMO naglaan ng 3.5 milyong piso na pondo na gagamiting pambili ng 10 arsenator. Yung arsenator ay isang equipment yan na pang-test. Malaman natin sa tubig kung ano nga ba yung content ng arsenic sa tubig nating ginagamit, iniinom. Yan pong arsenator, ang unit po is 172,000 at consumable na yung mga additives para matest nga po yung tubig, 40,000, almost 200,000 mahigit sa unit. Sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa Provincial Administrator ng Batangas, pinuri nito ang aksyong ginagawa ng iba't ibang lokal na pamahalaan. Magkagayunman, ipinauubaya nila ang desisyon sa Protected Area Management Board o PAMB, samahan ng iba't ibang sangay ng pamahalaang pinangungunahan ng DENR na kasama rin ang provincial government. And recently in their meeting they affirmed that they will be the lead agency. Kaya ang ating provincial government will just play a supportive role dito sa efforts ng PAMB. Having said that, we are
preparing information materials. Nauna nang sinabi ng Batangas LGU na hindi kailangang magdeklara ng state of calamity sa mga lugar na apektado, lalo at public health concern ito. Nanawagan naman si Rasiles sa publiko na huwag samantalahin ang sitwasyon para mang-abuso ng kapwa. Because some people can take advantage ng mga kababayan natin na kukunti ng kaalaman, ay binebentahan na sila ng iba't ibang mga filter, yung mga gano'n. Siyempre, itong mga tao natin, dahil sa kakunti lang naman yung kanilang kaalaman, they will take everything. Sa huli, nanawagan ng otoridad sa publiko na huwag mangamba, lalo't ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan para masolusyonan ng problema sa kontaminasyon sa mga apektadong lugar sa probinsya. Kasama si Buhay Adante Jr., Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. LTO binigyang diin na maaaring manghuli at mag-impound ang HPG, PNP at Traffic Management Division ng mga sasakyang lumalabag sa batas trapiko. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa datos ng Highway Patrol Group Batangas, higit 1,100 na motorsiklo ang mga nasita at nahuli nila noong 2021 sa mga ikinasang surprise at random inspections sa mga pangunahing lansangan. Tungkulin nila ang manghuli ng mga motoristang lumalabag sa mga batas trapiko, partikular ang mga motor vehicle. Yung iba nga, nasa cellphone pa nga yung mga CR nila. Ngayon po, dapat naman po yung mga CR ninyo, yung documents po, ipa-xerox na lang po. Kaakigabat po doon sa motor. Yun nga lang, may mga pagkakataon daw na kung hindi sila kinu-question, tinatakasan pa sila. Ang traffic enforcer na si Leserio, aminadong hamon para sa kanilang mga umiiwas na motorista. Nakakita kami, naiwas na yung daan. Pag may violation, sir, ay iwas ng daan yun. O di, siyempre sir, ay makikita naman, tatawag po namin doon sa aming kasama, sa kasunod namin, na may radyo. Minsan naman po, minsan naiwas pa rin po. Binigyang diin ng Land Transportation Office o LTO na deputized officers nila ang HPG para gawin ang pag-iinspeksyon. Kabilang pa sa may kapangyarihan ng PNP, Traffic Management Division ng mga LGU, maging ang Expressway System Enforcers. However, yung mga Traffic Management Division natin po, ini-ensure namin na mga organic na empleyado ng mga local government units natin. Hindi po natin pinapayagan ng mga job order para po ma-ensure po natin yung accountability saka po yung liability. Sa ilalim ng Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, nakasaad na otorisado ang mga deputized officials na mang-impound ng mga sasakyan kapag may nalabag sa pulisiya ng LTO. Kabilang sa mga impoundable offense ang hindi rehistradong sasakyan, driver na walang lisensya, pagmamaneho ng lasing, walang plaka at pagbabago ng kulay ng sasakyan at kakulangan ng gamit nito. Isinasa ilalim din sa training ang mga deputized personnel. Hindi raw basta-basta sila dapat manghuli. And of course, after those theoretical lectures, meron po tayong ginagawa sa kanilang written and practical exam. So para po ma-ensure ang mag-guide sila kung ano yung dapat na proper protocol sa panghuhuli. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Oil tanker na naglalaman ng 20,000 litro ng gasolina at krudo, hinayjack umano sa Sariaya, Quezon. Nakaalerto si Andrew Bernardo. Nanginginig pang ikinuwento sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng driver ng oil tanker truck kung paano kinuha sa kanya ng 4 na lalaki ang minamanehong truck sa highway na sakop ng Barangay Castañas sa Sariaya, Quezon kahapon ng madaling araw. Kwento ng driver, nakisabay sa kanya ang 4 na lalaki. Wala pang 10 minuto, nagdeklara na umano sila ng hijack. Pumunta ka sa likod, baba pa. E di, yan po ang ginawa ko. Dapa, tinalian nila yung kamay ko, piniringan. Tapos na yung isa po ang nag-drive. Itinabi ng isang sospek ang truck at agad siyang ibinaba para dalhin sa liblib na lugar nang maramdaman ng biktima na umalis na mga sospek na tangay ang tanker truck. Gumawa umano siya ng paraan para maalis ang tali sa kamay at piring sa mata at agad na humingi ng tulong. Eksakto naman at may nagpapatrolyang pulis sa lugar. Nag-iito ako ng tulong, rescue. Agad naman po hinabol namin yung kasi alam ko pong hindi pa po nakakalayo yun eh.
Nahabol ng mga pulis ang truck sa Ecotourism Road na sakop ng Barangay Manggalang, Bantilyan sa bayan din ng Sariaya. Pero nakatakas sa mga sospek dahil tumalon sa damuhan. Pero dahil naiwan ang cellphone ng dalawa sa mga sospek, dito nakilala ng pulis ang kanilang pagkakakilanlan. Base sa report ng PNP, napag-alaman na may kargang 20,000 liters ng gasolina at krudo na nagkakahalaga ng mahigit 1.5 milyong piso ang truck. Ito na po sir, dahil kung dating pag-iingat, pagdublihin ba yung pag-iingat? Dahil hindi po talaga natin kabisado ang utak ng mga tao. Nasa Sariaya Police Station ang biktima para magbigay ng pahayag. Aminado naman ito na nangangamba sa kanyang kaligtasan, lalo tinutugis pa rin ang mga sospek. Samantala, kinukuhanan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng pahayag ang Sariaya Municipal Police. Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Mga benepisyo sa kalusugan ng pagdodonate ng dugo, ibinahagi ng Health Authority. Alamin sa report ni Paul Hernandez. Nag-half day na sa trabaho ang 25 anyos na si Kim para lang makapag-donate siya ng dugo. Gabi pa lang ay inihanda niya na raw ang sarili para sa isang makabuluhang misyon. Tamang tulog po, yung 8 hours, tapos discipline, bawal mag-inom kung ano man. Para sa medical officer ng City Health Office, tama ang ginawa ni Kim. Kasama ito sa mga dapat gawin kapag magdo-donate ng dugo. Ilan sa mga dapat pang tandaan bago pumunta sa bloodletting. Dapat may 6 hanggang 8 oras na tulog. Pinapayagang mag-donate kung 50 kilos ang timbang pataas. Iwasang kumain ng mamantika. Iwasan din ang inuming may alkohol. Hindi pwedeng mag-donate kung nakararanas ng ubo, sipon at lagnat. Hindi rin papayagan kung buntis. Bawal din ang nagpatato ngayong taon o di kaya ay sumailalim sa operasyon nang hindi pa nakakaisang taon. Para hindi na sila ma-deferred pagdating nila doon, mare-reject lang din sila, di ba? Kailangan matest din ang hemoglobin nila pagkadating doon. So kung hindi naman nila masusunod yung mga requirements, hindi rin sila makakapag-donate ng dugo. Ipinaalala rin ng medical officer na nakatutulong din para ma-replenish ang sariling dugo kung regular ang pagdodonate. Pwedeng mag-donate kada 3 buwan. Nababawasan daw nito ang tsansa ng heart attack at stroke. Tapos nare-reduce din yung harmful iron stores. And then according to medical studies, pwede din mag-risk ng cancer like kidney, lungs, throat. Ayan, Nananawagan pa rin ang CHO para sa donasyon ng dugo. Dahil ang isang bag ng dugo, kapalit ang tsansang makapagdugtong ng buhay. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Iba't ibang vintage style ng scooter ibinida sa isang exhibit sa Batangas City. Narito ang report. Classic vintage look, makulay at Instagram-worthy. Bida ngayon sa isang exhibit na ito sa isang mall sa Batangas City ang 11 rare at retro motorcycle. Sa pambihirang pagkakataon, nagsama-sama ang mga Batanggenyo super dads para i-display ang mga motor na iba't iba ang sukat at forma. It's a very luxurious motorcycle which is bihirang-bihira rin natin makita dito sa Batangas. So I think it's good din na maipakita natin doon sa ating mga fathers. May ilan na napapatigil sa exhibit. Yes, masaya. Matagal na raw gustong magkaroon ng 21 anyos na si Roland ng scooter na gaya nito. Masaya siyang nakita niya ng malapitan ang pangarap niyang motorsiklo. Malaking impluwensya raw sa hilig niya ang yumaong ama. Siguro nasa genes na rin namin yun na talagang fascinated kami sa anything na may moving parts, anything na vehicles, yun. Especially sa motors. Tampok din ang mga bisikleta. Ang isang ito, higit 1 milyon daw ang halaga. Samantala, bilang paghahanda sa nalalapit na Father's Day sa linggo, mabenta na ang mga statement shirt. Iba't ibang kulay at design, perfect pang regalo sa mga padre de pamilya. Sa jewelry store na ito, mabenta ang mga bracelet, kwintas at relo na pang regalo. May mga nagpapareserve na rin sa kanila para sa selebrasyon sa linggo. Sinasabi nila na babalik na lang sila by Sunday or Saturday para sa kanilang... Nagche-check muna po sila ng mga affordable na price or ng mga design na pwede nilang ibigay. Sa linggo, Father's Day, inaasahan na mas dadagsa ang mga tao para ipagdiwang ang espesyal na araw para sa mga haligi ng tahanan. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.
Nananatiling walang talo ang CSB Lady Blazers at Arellano Lady Chiefs sa patuloy na harapan ng mga koponan sa NCAA Season 97 Women's Volleyball. Madaling nakamit ng CSB Lady Blazers ang kanilang ikalawang pagkapanalo matapos tapusin sa loob lamang ng 3 set ang kanilang harapan kontra LPU Lady Pirates kahapon. Naging madikit naman ang laban ng dalawang kolehiyo sa unang set ng laro, ngunit hindi hinayaan ng CSB Lady Blazers na makahabol ang LPU Lady Pirates matapos nilang tambakan ito sa ikalawa at ikatlong set ng laro. Nakuha naman ng defending champion Arellano Lady Chiefs ang kanilang ikalawang pagkapanalo matapos talunin ang San Beda Lady Red Spikers sa loob ng 4 na set. Mainit ang naging umpisa ng laban ng dalawang kolehiyo dahilan para magkaroon ng 3 set point ang laro bago tuluyang makuha ng San Beda Lady Red Spikers ang puntos sa unang set. Hindi naman ito hinayaan ng Arellano Lady Chiefs na sinungkit ang sunod na 3 set para sa kanilang grupo. Abangan naman natin ang bakbakan ng JRU Lady Bombers kontra AYAC Lady Generals at Letran Lady Knights naman kontra Perpetua Lady Altas bukas alas 12 ng tanghali at alas 12:30 ng hapon live sa GTV. Mapapanood ng live ang NCAA Season 97 Women's Volleyball Games live tuwing Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado at Linggo sa GTV. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.